Kaya ako yung tutuwa po sa ating gawain dahil nakikita ko po na tayo po ay unti-unti na humahakbang patungo sa nais ng Panginoon. No? And a step of faith, sabi nga, 1,000 steps ay nagsisimula sa isang paghakbang lang. Sa atin, hindi siya hakbang lang. Hakbang ng may pananampalataya. Ibig sabihin, kada hakbang natin, not just like the Jordan River when the Levites, no? Yung nga sabi ng scholars, nung sumagyo yung tubig to sa hinlalaki ng Levita, no? Na dala-dala yung Ark of the Covenant. Sumagi yung malakas na agos ng tubig, yung dulo lang ng kanyang hinlalaki sa paa, nahati na po yung tubig sa Jordan River. No? Sabihin mga kapatid, hindi pa tayo talaga tumatakbo ang dami ng nahahati sa buhay natin. Kasi bakit? Kasama natin ang Panginoon. Amen? At pangako niya, God will never leave us nor forsake us. Kaya keep on moving. Kasi mo siya katabi, keep on moving. Di ba? Sabi nga, when the apostle Paul bite the snake, no? Nung siya ay kinagat siya, tinuklaw siya ng makamandag na ahas, naramdaman ni Apostol Pablo yung sakit. Pero God has a protection to the venom. Kaya minsan tayo sa struggle natin, masakit talaga mag-struggle di ba? Natandaan mo, you are protected by God. Amen? Yes, nandoon, pastor, parang ang hirap, ang sakit. Pero tandaan mo, you are protected by the Lord. Hallelujah. Kaya ngayon po ay tayo manalangin muli at ating itulog ang ating mensahe sa mga oras na ito. Ating maintindihan, mamulawa at maging kalakasan ng ating spiritual na buhay. Panginoon, sa paglapit po namin minsan pa sa mga oras po nito, Lord, we heard the testimonies. Paano ka naging totoo sa mga anak mo, sa aking mga kapatid, Panginoon. I pray, patuloy po silang lumakad ng may pananampalataya sa iyo, Lord God. Maging faithful sa kanilang paglakad sa iyo. Dahil, Lord, you said in your word, you are faithful to those who are faithful, O God. Na patuloy ng maranasan at may pakisalang mga buhay na sila natatagumpay dahil sa kalakasan na ibinibigay mo sa kanila. Panginoon, patuloy niyo po buksan ang aming kaisipan, aming mga puso sa inyong minsan upang sa Lord, patuloy po niyo maintindihan at maunawaan ang iyong kalooban sa mga oras po. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. So mga kapatid, ang ating Panginoon ay sa ating pagkaligtas po, no? Mula doon sa pagtanggap sa Panginoon. Sino po nakaalala ng kanilang spiritual birth? Meron ba na? Ate B, anong year po yun? Wala po talaga naalala niyo pa? April 2006. Wow, April 2006 so yung ating spiritual birth. Sabi, kung kailan mo talaga kinilala ang Panginoon. Ako di ko na maalala yung eksaktong month, pero nagsimula po ako 2000. Year 2000 po ako. Kaya doon po ako namula sa mga kantang mga Hillsong. Yan, yung mga unang mga kanta ng mga Disney Smiley. Yan po yung mga unang kinakanta. Dati kasi ang kinakanta ko, Hell Song. Pero nung na-born again ako, Hillsong na po yung kinakanta ko. Ayan. So diba, laki ng diferensya, di ba? Dati Hell Song, ngayon Hillsong na po. So ngayon po mga kapatid ay open our Bible in Psalm 100 verse 1 to 5. Sa awit, 100, versikulo 1 hanggang 5. At dito po magsisimula yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ayan. Okay na ba, Trace? Nakaset na siya? Okay. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Living with joy, serving with gladness. Actually, ito po yung pagkatawag talaga natin mga kapatid sa Diyos. Na tinawag niya tayo na mamuhay ng may kasiyahan. Amen po ba? Ito yung totoong calling natin that God called us to live with the joyfulness in our heart. At ito yung hinahanap ng maraming mga tao. Pag sinabi mo kasi yung joy, magkaiba raw po yung happiness and joy. Yung happiness lang na po, halimbawa, nabili mo yung cellphone na gusto mo, happy ka. Pero yung happiness na yun, may hangganan lang.
Na, pag binubas sa panibagong cellphone, unhappy ka na. Di ba? Kasi bakit? Yun lang eh. Pero yun daw po yung joy, yung mamuhay ka ng may kagalakan, ito lang daw po ay matatagpuan mo sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Diyos. At ito yung nais ng Panginoon na maranasan ng mga anak niya sa araw-araw nilang buhay habang nandito po tayo sa mundong ibabaw. Na mamuhay tayo ng may kasiyahan. Alam mo ba? Yun naman, pag tayo masaya sa buhay, nagkakaroon tayo ng confident to live here on earth. Di ba? Pag masaya ka at pagising mo sa umaga, ramdam mo ang presensya ng Panginoon, di ba? Mas nagkakaroon tayo ng magandang perspektibo sa buhay. Ng anything na sa ating katawan, it affects our whole being. Kasi pagising mo sa umaga, problema agad yung nakikita mo, iba ang dating. Pero mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon para mabuhay ng may kagalakan. So serving God with gladness, living with joy. So Psalm 100, chapter 100 verse 1 to 5. Nabasa po ba? Parang maliliit, no? Hindi na po yung contrast. Anyway, so babasahin ko po sa King James Version. Sabi mo daw sa verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Sa other translation, all the earth. Verse 2 said, serve the Lord with gladness. Kaya pag tayo pa'y pumupunta sa ating bahay-panambahan, dapat po masaya tayo, no? Hindi dapat nakasimangot, no? Hindi dapat parang muriyot ang dating natin. Kasi bakit? We are meeting, i-meet po natin ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. No? At Diyos ng buong basa. Yan po yung ating pananampalataya. Kaya dapat, when we come every Sunday in this place, sa pintuan pa lang dapat, masayang-masaya ka na. Alam po ba? Hindi yung pagpunta na pagpasok mo, nagkape ka agad. Di ba? Kasi ano kami sa bahay niyo di ba? Bakit hari ng mga hari yung ating pasasalamatan, pagpupurihan, tapos magkakapi ka lang doon sa gilid? Ano yon? Di ba? Pwede ka lang magkapi sa bahay mo. Kaya pagpuntahan nito, see to it na masaya tayo. Kaya sabi ng Panginoon ito, serve the Lord with gladness. Come! Sabi niya before His presence with singing. Ito yung nais ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak. Na pagdating pa lang every Sunday, masaya siya with the gladness of his or heart and meron siyang awit sa kanyang puso. Verse said, know ye, sabi niya ngayon, that the Lord, He is God. Itong dalawang bagay po to, Lord and God. Okay? Explain ko mamaya, bakit may Lord and God. Ayan. In Hebrew kasi, meron po yung meron kasi pinagkukuhanan yan eh. He is He that He made us. Okay? Can you imagine? Ang Diyos na ito, ang siyang gumawa sa atin. Can you imagine? Ginawa ka ng Diyos na masaya, tapos nakasimangot ka. Sino gumawa na sa'yo? Di ba? Sabi ng Bible, di ba? Everything God has made is good. Nakasimangot ka, di ba Diyon, di ba? Sino na gumawa sa'yo? Di ba? Sino na ang may prince sa buhay mo kung nakasimangot tayo? Kasi nga, ang Diyos natin ay Diyos ng mga bansa. It is He hath made us, not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. Kaya imagine kung pag-aangkin ng Bible na tayo ay ang kanyang bayan. Tayo ang kanyang mga anak. Tayo ang kanyang niligtas ng mga para maging bayan niya. Kaya the Bible, how declared this? No, we are His people. Inaangkin tayo ng Diyos, mga kapatid. And sabi doon, the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving and to His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Kaya dapat, when we come in this place,
O sabihin natin, come, let us bless the Lord. No? May dapat, come and will be blessed. No? Sa ating bansa, kasi yun eh. Come to this church and you will be blessed. No. Come and let us bless the name of the Lord. At iba sa mo, we will be blessed. Nakasentro pa rin sa atin. Everything we are doing in this place, dapat hindi nakasentro sa ating mga sarili, nakasentro dapat sa ating Diyos. Mo ba? Kasi bakit? Itong lugar kong ito, totoo lang, yes, pag-aaral ng KCPC, pero kung natin, lahat ng nandito ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, i-acknowledge natin ang pag-aari ng Panginoon na meron siya. Kaya we come in this place every Sunday to bless His holy name. Okay? Verse 5 said, for, ito maganda, bakit mo i-bless ang kanyang pangalan? For the Lord is good. Ewan mo ba? Mabuti ba ang Diyos sa ating buhay? Simula ba nung nakilala mo ang Panginoon, naging mabuti ba ang buhay mo? Amen. Praise the Lord! Kaya ito yung mga rason bakit tayo magpupuri sa Panginoon. No, dapat kung may mga minsan humaadlang sa atin, no, may mga sumasagabal sa ating pagpupuri sa Panginoon, i-declare natin, the Lord is good and I will bless the name of the Lord. Tindigan natin yan. And sabi doon, and His mercy is everlasting. Ang kahabagan ng Panginoon ay walang hanggan. Kaya when Apostle Paul prayed to the Lord Jesus Christ, prayed to God in 2 Corinthians na, Lord, can you please take away this thorn of my flesh? No? Meron siyang hinihiling, no? Si Apostle Paul, may hinihiling sa Panginoon na pagalingin o alisin ng Diyos sa kanyang katawan. Kasi nga, meron pong karamdaman si Apostol Pablo. Hindi tinutukoy ng Biblia specifically kung anong karamdaman yon, pero sabi ng mga Bible scholars is probably yung pagkahulog ni Apostol Pablo sa kabayo. No? Kaya mahirap kung minsan nagkakabayo. Nahulog daw po siya at may tumama na part sa kanyang tagiliran, so yun po yung kanyang iniinda. And on that specific book in 2 Corinthians, Apostle Paul plead 3 times to the Lord. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya inalis, di ba? Hindi niya inalis yung karamdaman eh. Ano yung response sa Panginoon? My grace is sufficient for you. God, the grace of God can use you even you are in the midst of, sabihin, may karamdaman ka, di ba, malungkot ka, anything. The grace of God will enable you. Kasi bakit? Para mas makita ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya minsan si Lord, may mga tiyempo sa buhay natin na puro bakit ganon? Kung kailangan ko pinag-pray, yun naman ang nawawala. Baka may gustong ipakita ang Panginoon lang sa buhay natin. The more na nag-pray ka, the more na nawawala ka ng pera. Di ba? Lord, di ba? Gusto ko masustain. Nawawala ka ng pera. Baka gusto ipakita ng Panginoon sa area of finances mo na siya ang iyong Jehovah Jireh. Siya yung bibigyan ng provisions. Gusto niyo i-prove yan. Kaya minsan, pinapadaanan ng Panginoon sa mga lugar talaga na sayad tayo para maintindihan natin kung paano mag-provide ang Diyos. Kasi kung tayo pa rin yung gumagawa ng parang sa mga bagay na yan, hindi ma-activate yung ating faith sa Panginoon. We still in our control. Then sabi doon, and His truth endureth to all generation. Yung katotohanan ng Panginoon, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang kalooban sa atin simula nung kanyang nilikha niyang lahat ng lupa. Sabi niya, endureth to all generation. Hindi po nagbabago ang Diyos. Yung intentional sa mga unang kanyang nilikha na mapalapit sa Kanya, yung manumbalik sa Kanya, ganun pa rin yung mensahe ng Panginoon until now. Na mapalapit tayo at makapiling tayo ng Panginoon. Kaya nga, yung ating pong pinag-uusapan ngayon ay let us serve the Lord, the God, with gladness, living with joy. Ito yung calling na mayroon ng bawat sa atin. Nawa, matuto tayong maglingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Learn to find fulfillment in serving the Lord, in worshiping
the Lord in doing His will. Sinasabi po ni Mother Teresa, sabi niya ganyan, a heart filled with joy, sabi niya, is the normal result of a heart burning with love for God. Amen? Sabi niya, a heart filled with joy is the normal result of a heart burning with love for God. We know the story of Mother Teresa. At talagang he served the poorest of the poorest of this world. In spite po na siya po ay mayaman, may kakayahan sa buhay, but pinili niyang maglingkod sa pinakamahirap na parte ng mundo nito. Saan po yun? India. Grabe. Sabi nga ganyan, pag ang daw, magkaiba daw po yung awa sa habag. Yan? Diba, marami tayo, may bata dyan na nakahiga lang. Sa Pilipinas tayo, di ba? Pumunta mo ng LRT, andun po yung mga tutulog po sa ilalim po ng LRT, no? Minsan, alas 9 ng gabi, saan ng tulog? Samantala tayo minsan, hindi makatulog. Pero pag nakita mo at naawa ka lang, kita mo nakaawa naman sila, awa lang daw po. Binigyan mo daw sila ng pagkain, awa lang po. Pero yung habag, lumapit ka, binigyan mo ng pagkain, niyakap mo sila. Yun daw po tinatawag na habag. At mangyayari lang yan kung meron tayong burning heart love with God. So Psalm 100 is a psalm of thanksgiving, calling us to joyful worship and service. Yung buong binasa ko ngayon na awit 100 ay tumutukoy sa pasasalamat, pagtawag sa atin upang tayo ay magpuri ng may kagalakan, sumamba at maglingkod po sa Panginoon. Nasabi doon, true joy comes from knowing, serving, and praising the Lord. Because when you know who is God in your life, lalo natin siyang paglilingkuran. Amen po ba? Pag nakikilala mo ang kapangyarihan ng Diyos, kung sino siya, mas lalo kang lumalapit sa Kanya. Amen po ba? Mas lalo kang naglilingkod sa Kanya. Mas lalo kang nagpupuri sa Kanya. At dahil doon, nagkakaroon ka ng tunay na kagalakan sa iyong puso. Baka minsan, walang tayo ng kagalakan kasi nga, hindi tayo totoong nagpupuri sa Panginoon. Amen? Hindi tayo totoong naglilingkod sa Kanya. Hindi tayo tunay na nangahawak ng Kanyang mga pangako. Hindi tayo totoong lumalapit sa Kanya at nagpupuri. That's why the joy that comes from the Lord ay hindi natin naranasan. Diba sabi doon sa Nehemiah, nung rebuilding the temple, may sinabi si Nehemiah doon eh. Ano po yung word doon? The joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon ay nagiging kalakasan ko. Ano ba yung kagalakan ng Panginoon? Matuto tayong maglingkod sa Kanya. Amen mo ba? Matuto tayong lumapit sa Kanya. Matuto tayong sumamba sa Kanya. Yan ang kagalakan ng Panginoon. At pag once na ginagawa mo yan with all your heart, nagiging kalakasan natin ang paglilingkod at ang pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen mo ba? Kaya pag meron tayo sa masama yung sitwasyon, ang ginagawa natin, nagpupuri tayo. Inibayas ko pa doon sa training namin, doon sa evangelism, meron po tayong training nakaraan, no? Ang aking po inibayas doon, na pag ang agila ay nakipaglaban sa ahas, anong ginagawa ng agila? Itinataas niya yung ahas. Why? Because yun po yung battle ni eagle. Kaya pag tinaas niya yung ahas, paano pong magawa yung ahas? So wala siyang malalapitan. Ibig sabihin, tayo mga Kristyano, our battle is in the mid-air. Worship, prayer, service of the Lord, reading His Word, intercession. Yan po yung ating panlaban. Kaya once we do that, yun po yung kalooban ng Panginoon, and the joy of the Lord ay mararanasan mo. At pag naranasan mo ang kasiyahan ng Panginoon, napapalakas tayo sa ating buhay. Amen po ba?
Yung dating wala ka ng pag-asa, naranasan ng Panginoon, biglang nagkaroon ng puno-puno ng pag-asa. Imagine, ganyan po ang paglilingkod sa Panginoon pag ginagawa po natin ang kanyang kalooban. So, the acronym JOY, ayan. Maganda yung itinidyaral dito, ano? Ayan, di ba? Yeah, so, nakuha ko na po na singit na po ng mga video natin para naman talagang maging may smile naman. Sabi nito, by using the acronym JOY, we will explore how the joyful praise, obedient service, and yielding to God's faithfulness can lead to a life of gladness. Ito po yung pag-aaral mo natin. Tandaan ba, gusto natin maging masaya. Gusto natin talagang maging, yung mapuno ng kasiyahan yung ating buhay. Sa magitan po ng ating pagsunod at pagpupuri sa Panginoon. So ano po yung una? Sabi diyan, joyful praise. Joyfully praise the Lord. In Psalm 101 verse 1 and 2, sabi doon, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Sa ibang translation, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with thanksgiving. Ano po yung sinasabi dyan? Make a joyful noise unto the Lord. Pag sinabi mong make, ano ibig sabihin yan? Gumawa. Intentional. Di ba? Walang nagkataon lang na pagpupuri sa Panginoon. Binibigyan mo ng pasya ang pagpupuri mo sa Diyos. Amen ba? Whether good or bad, nagiging intentional ka, you still making joyful noise to the Lord. Hindi mo sinabi niya na make joyful noise if you are okay. Wala naman sinabi, di ba? Ibig sabihin, maganda ang mood mo, pangit ang mood mo, hindi maganda ang araw mo, pangit ang sa paligid mo, make a joyful noise unto the Lord. Bakit? Yan kasi ang kanyang kalooban. Amen ba? Pag ginagawa mo ang kanyang kalooban, sabi ni Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Diyan tayo napapalakas. Diyan tayo mas kumakabig ng kalakasan sa mga sitwasyon na feeling natin hindi natin kaya. Ibig sabihin, may provision pa ng Panginoon sa mga sitwasyon na hihina tayo. Kailangan na ano? You need to make it. Sino pong gumawa ng breakfast nila kanina? O doon, marunong kayo gumawa ng breakfast nyo. Marunong kayo gumawa ng lunch. Marunong kayo gumawa ng dinner. I-hamas mo na ito. Make a joyful noise. Ano ba yung ibig sabihin, Pastor, ng joyful noise? Okay, tingnan natin yung historical background ng bagay na to. In ancient Israelites, sabi nito, ayan. In ancient Israel culture, shouting was a common form of expression in both religious and military setting. So it's common for them. In the Jewish culture, normal yung kanilang pagsigaw, okay, sa Panginoon, and even in military setting, dahil na wala namang mga microphone, no? Wala pang mga trumpeta, wala pang mga tawag yung megaphone. So, natural yan. Shout were used to signal, okay? To signal the beginning of the battle. So, isa yan. The joyful noise may be a signal for the battle and to celebrate victories. Of course, maliwanag po sa Psalm chapter 100 na itong joyful noise is a sound of victory. Na tayo ay pinagtagumpay ng Diyos, kaya ka nagpupuri. Amen? Tagumpay ka na, that's why you need to make a joyful noise. Kaya kung hindi ka makagawa ng joyful noise sa buhay mo, para mo sinasabi sa Lord, Lord, I am a loser. Diba? Sabi nga, don't be a victim. Be the victor. Kung ano man yung nangyari mo nakaraan, naging biktima ka, huwag kang papayag na mahabang buhay kang biktima. Kailangan, you are a victor because your Lord, your God,
is a more than conqueror God. Amen po ba? Amen. That's why, make a joyful noise. Ugaliin natin yan. Di ba sinabing, paglabas nyo, at punta sa mga kunjami nyo, ay mag-iingay po kayo. Kasi alam naman natin, may mga kasama Koreano, di ba? Ayaw nila na may ingay, di ba? So, ibig sabihin, pagiging maingay siguro is from your heart, no? Doon ka na lang mag-ingay sa puso mo. Kasi nga, itong bansa ito, ayaw nila na may ingay. Ewan ko ba? Di ba? Eh sabi naman ng Bible, make a joyful noise, di ba? Kaya kung ano nangyayari doon sa bansa nila, dahil ayaw nila mag-ingay, di ba? Iba ito rin nag-iingay. Diba? Kaya dapat mag-ingay tayo sa magitan ng pupuri. Masalamat sa Panginoon. Kaya pag tayo napunta sa lugar pong ito, samantalahin natin mag-ingay. Ewan po ba? Kaya pag may nakita ka nila parang, how great, na parang hindi malaman, asyo mo, parang may pigsa sa, tapikin mo sa likod, di ba? Taas mo ng maayos, di ba? Pero dapat, tapikin mo. Kasi nga, ito yung pagkakalo na pwede tayong mag-ingay at sumamba ng bigay todo ng ating mga boses. Kasi nga, paglabas natin, hindi mo pwede mag-ingay dyan. Di ba? Habang naglalakad kayo pa uwi, di ba? Mag-isigaw ka dyan, baka tawagan yung pulis, di ba? May nag-iingay doon, di ba? So, i-contextualize naman natin yung ating sitwasyon, di ba? I hope meron naman tayong wisdom. Di ba? Meron naman tayong common sense. Okay? Pero alam natin na every time, araw-araw dapat make a joyful noise unto the Lord. Because in the historical background of this text is to signal at the beginning of the battle or to celebrate victory or express communal worship and praise. And the act of shouting was often seen as a way to invoke divine intervention. Kaya nga, di ba, sila Joshua, ano po yung unang ginawa nila Joshua nung sila nakakross ng Jericho, ng Jordan River, ano yung kuman ng Panginoon? For the 7 days, igutin nyo lang yan, tahimik lang kayo. But in the last day, igutin nyo lang 7 beses, and yung huling-huling ikot, sabi niya ganyan, sumigaw kayo! Ayan. Parang the top of your voice, yun na pala yung war kay Lord, no? Samantala yung mga Jericho, naghihintay sila, na-atake sila ng mga salad, pero kay Lord, yun na pala yung kind of war. Kaya nagsigaw sila, ano nangyari sa wall? Nakulaps po yung wall at nanalo po sila sa battle over Jericho. So yan, to invoke divine intervention or to demonstrate unity and strength among people. Ibig sabihin, when we come in this place and we are shouting the goodness of God, we are expressing our unity and our strength is really comes from the Lord. Ewan po ba? Yan dapat yung ginagawa natin. Nagkakaisa tayo dito na nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Parang pakialaman basta nagpupuri sa Panginoon. Kahit ang boses mo parang tumatahilid, kumakaliwa, kumakanan, diretso lang. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon na tayo ay magpuri sa Kanya. Make a joyful noise unto the Lord. Ito ang kalooban ng Panginoon. Purihin natin siya sa ating buhay. Joy is an outward expression of an inward reality. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo pwedeng pigiin na masaya ka. Pwede kang naka-smile, pero pag nag-iisa ka na lang, umiiyak ka na. Di ba? Pero yung joy daw, no? Hindi raw ito pwedeng pigiin. Kasi bakit? The word joy comes from the expression of inward reality. Ibig sabihin, sino naman magbibigay ng totoo kagalakan sa atin? Ang Diyos. Di ba? Pag totoo yan sa buhay mo, sa puso mo, hindi mo pwedeng hindi i-express yan in the outside world. Natatagang masaya ka. Napagtingin mo ba lang kay Ate Mila pagpasok, wow, Ate Mila, grabe! Ang saya-saya mo. Di ba? Then yung kanyang kasiyahan ay nagmumula sa Diyos. Pagpasok pa lang yan, dapat nakangiti na tayo, masaya tayo. Kasi bakit? Ang ating kasiyahan ay nagsisimula sa Panginoon at nakikita yan sa ating buhay. Kaya dapat nararanasan natin ang presensya ng Panginoon.
joy. Ay, parang yung mga picture lang. Di ba? Yan ang true joy. Nakakiti sila. Di ba? Okay? Sabi Lord, true joy is not based on circumstances, but on God's unchanging nature. Bakit hindi maging joy ang mga sirkumstansya ng ating buhay? Why? Because circumstances are ups and downs. Amen ba? Minsan maganda, minsan hindi maganda, minsan okay, biglang babagsak, hindi maganda. Kaya pag nandoon ang ating kasiyahan sa mga bagay na kapalibot sa atin, ang joy mo ay parang gulong. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot, di ba? Ikot-ikot lang. Pero dapat yung ating kasiyahan ay nagmumula doon sa tinatawag na attributes ng Panginoon sa kanyang kabanalan, sa kanyang kagalakan, sa kanyang kapangyarihan. Kung sino ang Diyos sa buhay, dapat doon nagbabase yung ating kagalakan. Kaya kung nangailangan ka ng pera, don't worry, meron kang Diyos na makapangyarihan. Amen? Kung kailangan mo ng kagalingan, may Diyos tayo na nagpapagaling. At dahil diyan, meron tayong pag-asa na magagaling tayo ng ating Diyos. Kung ikaw ay nag-aalala sa buhay, don't worry, we have security to the Lord. Kaya sabi nga ng Psalm, di ba? Mapalad ang mga tao na nagtitiwala sa Panginoon dahil siya ang tanging tanggulan lamang. He is our fortress. He is ever present in times of trouble. Kailangan na mga kapatid, masundan natin, panghawakan natin, at lumakad tayo sa nais lang ng Panginoon. Amen mo ba? And you will find the true joy. Parang yung mga nasa picture lang, no? Yan, dapat ganyan tayo lagi, nakangiti. Always smile. When we serve God with gladness, yan, our work becomes an act of worship. Ayan. Mag-special number sa atin. Okay. Ayan. Yeah. It's okay, it's okay. So when we serve God with gladness, our work becomes an act of worship. Kaya kung nagiging something. Alright, sige, tuloy tayo mga kapatid. Are you still joyful? Amen? Masaya ba naman tayo? Praise the Lord, because our joyfulness that comes from our circumstances, but in the nature of God. Kung sino ang Diyos sa buhay natin. So when we learn to serve the Lord with gladness, all now our works become an act of worship. Halimbawa, yung trabaho natin. Ako po, totoo lang, nung potong nireview sa akin ng Panginoon, at ako po yung walang nireview ni Lord. At ako tayo magtrabaho nito, di ba? Ako minsan talaga, nag-reklamo rin ako sa sitwasyon ko sa trabaho ko. Umuwi ako ng, parang, feeling ko kasi lugi ako lagi. Minsan, umabot ako ng 10 hours, 12 hours sa trabaho. Hindi naman dati yung gano'n yung oras sa wala akong trabaho. Parang feeling ko nalulugi ako. But when the Lord give this message, sabi ko, sorry Lord. Hindi ko nagawa na yung trabaho ay gawin ko isang uri ng paglilingkod na may kagalakan sa para maging an act of worship. So I lost many months na parang feeling ko lugi ako. Di ba gano'n tayo sa lugi talaga ako eh. Di ba? Parang dinadamdaman wala sa pagtulog, pagkagising. Lugi talaga ako eh. Di ba? Parang ang sakit-sakit. So wala na. No, yung act of worship mo sa Lord, nawala. Naagaw ng isang circumstansya. Totoo lang, hindi ka talaga nalugi kasi bakit? Trabaho yun eh. Yung kalakasan, yung hangin, and everything, pinubay ito ng Panginoon para sa atin. Amen, di ba? Minsan lang kasi, masyado tayong demanding.
Sabi mo sa katabi, huwag kang demanding. Ayan, sabi sa katabi, huwag kang demanding ha? Ayan, sabi sa katabi, demanding kasi. Di ba? Ugali ng mga Pilipino yan, masyadong demanding sa mga sitwasyon. Di ba? Kaya ano sabi ko, Lord, aray. Sorry po, Panginoon. Thank you for the rebuke. Salamat, Panginoon, for the rebuke mo. Now, sabi ko, tomorrow, magigising ako, na ang trabaho ko, I will serve the Lord with gladness. Because when I do that, it becomes an act of worship to my God, to my Savior, to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the Maker in heaven and earth. Nainiwala ko pag ginawa ko yun, ang presensya ng Panginoon ay sasama sa akin, sasama sa atin. Amen po ba? Now, if that's happened, we are now living in this earth with joyful. Masaya tayong namamukay na sa mundong ito. Kaya pag nahira na may pagkasama natin, bakit may kinang ang buhay mo? Simple lang naman yan eh. Ang nagpapakinang sa akin, hindi yung sahod ko. Amen ba? Tama ba, Isar? Diba? Ang nagpapakinang sa akin, hindi yung laki ng naipon ko. Yung laki ng nabunda ko. Ang nagpapakinang sa akin, ang presensya ng Diyos. Amen? Because in His presence, there is fullness of joy. Hallelujah! Sige po, ating pagpapangalan Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So, we serve Him with gladness when we recognize His authority. Okay, if we fail to recognize God's authority in our life, the chances are magre-reklamo tayo sa Lord. Eh, Lord, kasi masyado niya na akong lugi na ako sa ginagawa sa akin eh. Di ba? Ako ng Diyos, dapat daw ganyan. Yan, magre-reklamo na tayo. We fail to understand that whatever we do, diba? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, tama ba yan? Quotation ko? Whatever you do it from men, but as for the Lord. Because it is your act of worship. Inuturuan natin ng Panginoon na sa bawat ginagawa natin, gawin natin ng isang paglilingkod ng may kasiyahan. Kasi bakit? When we do that, we are recognizing God's authority sa ating buhay. Ina-acknowledge mo na ang Panginoon natin ang tagapagligtas, siya yung ating master, siya yung nagbibigay sa atin ng lahat nating pangailangan. He is our Lord, He is our God, He is the King of Kings in our life. Ano maging ganyan yung set-up ng puso natin? I believe mas lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Kasi bakit nabubuhay tayo sa Kanyang presensya. So we serve Him with gladness when we recognize His authority. Ano ba? A joyful heart in service attracts others to follow Christ. Maraming ako curious ngayon. Ba't ba kuya ate, napakasaya mo? Ba't ba pagkasama ka na parang puno-puno ka ng kagalakan? Meron ko kayong mga kakilala, pagkasama mo siya parang ang saya ng pakiramdam mo. Kasi bakit? Lagi siyang masaya. Kumbaga, feeling lagi positive. Hindi, yung positive, magiging negative din yan. Mas maganda, nasa presensya ka talaga ng Panginoon. Amen po ba? Kasi may katawag na toxic positivism. Kaya di rin maganda na positive lang tayo, no? We need to set our heart joyfully in God's presence. So a joyful heart in service attracts others to follow Christ. Doon lalo nagkakaroon tayo ng witness to testify God's goodness to others. Mas i-reflect ngayon natin yung Kristo na hinahanap ng karamihan sa mundo nito. Kasi maraming mga Kristo na papakilala sa iba't ibang lugar, di ba? Pero kung nai-reflect natin, na tayo may kasiyahan sa Panginoon, wow, ang daming sasama sa atin. Hindi dahil sa atin, kundi sa totoong Kristo na ipinakita mo sa Kanya. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, follow me as I follow Christ. So ano yung gagawin natin ngayon? The nature of gladness. Let's do this daily. Start each day with joyful praise, thanksgiving, regardless of your situation. It gives me also a great reminder. Itong phrase na yun.
Ako mismo yung ni-remind ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, marami naman. Pero salamat. Alam mo, masarap mag-rebuke si Lord. Masarap. May kurot, may pait, pero may love. Masarap. Sabi ko, Lord, grabe. Ako talaga yung kailangan gumawa nito. I need to start my day with joyful praise. Thanksgiving, regardless of my situation. That's the nature of being gladness. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah! The next is, obey the Lord with a willing heart. Ano sabi doon? No. Yea, that the Lord, He is God. Dalawa po yung ginamit ito, Lord and God. Yung pong God dito, interlinear, hindi ko na po nailagay, no? Doon po nakalagay yung word na YHWH. Hindi po kasi binabanggit ng mga Hudyo yan eh. Pag nai-encounter nila yon. Eh tayo, nilagyan natin ng mga bahol yon, kaya ang tawag natin is Yahweh. Pero nung panahon nila, they never mentioned that. When the scribe translating, kung isasalin nila yung, halimbawa, yung scroll na napudpud na po siya, at na-encounter nila itong word na ito, yung YHWH, alam yung ginagawa nila? Pinuputo nila yung kanilang panulat, naliligo sila ng buong katawan at kumukuha ng panibagong panulat para gamitin lang sa YHWH na yan. Ganon kasagrado sa kanila. Hindi na pala pinupronounce kaya nga ang sinabi nila is God, or in Hebrew is Elyon. The Lord, He is God. The Master is the Elyon, the Yahweh. Ganun din po ina-address. No, sabi niya ganyan. Alamin natin, usisain natin na pag tayo susunod sa Panginoon, paano sabi ito, no? When we obey the Lord, sino ba yung the Lord na sinasabi sa Bible? Sino ba yung God na ito na pag sinunod ko ba, magkakaroon ba ako ng magandang kinabukasan? We need to know. Ang problema sa atin, kaya maraming hindi nakakasunod sa Diyos. Kasi bakit? Hindi sila nagsisiyasat. Amen ba? Hindi nagsisiyasat. Hindi inaalam kung ano talaga yung nais ng Panginoon. Lalapit na siya sa Diyos pag meron silang problema na hindi na nila maintindihan. Lalapit ng mga tao sa Panginoon pag may mga panahon na hindi nila kontrolado. Tingin nyo, nung nasunog ang LA, ilang mga Amerikano ang lumuhod sa Diyos? Marami. So it means, lalapit ka rin para sa Diyos ngayon na. Amen ba? Huwag ka lang lumapit kung kailan wala ka na. Ngayon pa lang lumapit ka na sa Diyos. Obey the Lord with a willing heart. Hindi dapat napipilitan. Baka mga takutan ng Panginoon niya, pag i-bless ka niya, parang napipilitan din siya. Di ba? Napipilitan siyang pagpalain ka. Kaya yung pagpapala mo, parang ampon. Patak-patak lang. Eh gano'n sabi na, napipilitan ka rin eh. Di ba? Sabi nga doon sa isang quotation, ang taong nag-Kristyanuhan, diba? Sabi doon, di ba? Ay mapupunta sa langit-langitan, di ba? Di ba unfair naman yun, di ba? Eh, Kristyanuhan ka tapos totoong langit pupuntahan mo. Ay, hindi. Kunwari angel, di ba? Kunwari may ulap o ano man yun, yun yung pupuntahan mo rin. Isa tayo mga Pilipino, di ba? Ito tayo mga Pilipino, ito yung imagine natin eh. Gusto mo bumili ng original, pero ang pera mo, kukonti. Parang may naggalawin talaga, di ba? Gusto mo yung pera mo,
bumili na isang maganda at napakatibay na gamit pero gusto mo lang sa mura. Kaya nga nagbuman China eh. Kasi bakit? Mura ka ng mga paninda. Kaso nga, ng pagkagamit mo, wala na rin. Mga kapatid, dapat yung ating pagsunod sa Diyos, quality. Amen? Paano malaman kung quality yung pagsunod mo sa Panginoon? Yung hindi ka napipilitan. Meron ba ito every Sunday napipilitan siya? Ha? Remember, you're not come to your pastor every Sunday. You're come to the Lord. Tandaan niyo yan. Hindi kayo lumalapit sa akin sa KCPC. When we come in this place, all of us are coming in the Lord. Salamat na. May bonus ka sa akin. Yan po maganda pag meron ka palang mga anak, no? May nag-abot na yung tissue. Hanggang sa tumanda ko, ano pa rin, ha? Kinontrata na agad, di ba? So, tuloy tayo. Obedience is rooted in knowing God. Kaya ka hindi makasunod sa Panginoon kasi hindi mo inaalam kung sino yung Diyos mo. Amen? Mas inaalam natin kung sino yung nanalo sa basketball, sikat na artista. Di ba? Idinimanda kay Tulko. Mas inaalam natin yung mga yun, di ba? Pero yung Diyos natin na nagpapala sa atin, yung Diyos na nagligtas sa atin, tumawag sa atin, hindi natin inaalam ang mga nais niya, kalooban niya. Kaya bakit? Kaya ngayon, hindi tayo nakakasunod sa Kanya. Tapos, pag tayo nagkaroon ng problema, kung makapag-pray tayo sa Panginoon, akala mo naman, you're so close to the Lord. Meron ba kayo ganyan mga kakilala? Yung mga feeling close sa inyo, pero hindi naman kayo close. Di ba? Minsan yung mga tao na kakilala natin, pag alam nilang may kakayahan ka, doon sila nag-feel close sa'yo. No? Pero pag nakuha na yung gusto, lumalayo. Di ba? Meron ganyan mga tao, tama? Meron mga ganyan kilala? Close lang sa'yo pag meron gusto, pero pag wala na, hindi mo na sabihin na, oh, pare, oh, brother, sister, naalala ko, pinagpala mo, gusto kita ilipin ng kape, wala namang gano'n, no? Pag nakakailangan ulit, lalapit sa'yo. Alam ko, may mga ganyan kaya kilala. Tama? Pero isa lang ang katotohanan. Sure ko, wala yan sa KCPC. Yan. Okay. Linguin mo yung patay mo. Wala yan sa KCPC mo. Wala yan sa KCPC, di ba? Wala yan sa KCPC, wala yan, di ba? Kasi bakit? Ang mga tabi KCPC, pinagpapala ng Panginoon yan. Amen po ba? Ba't ka naman aasa pa sa... Pinagpapala tayo ng Panginoon. So knowing our obedience to the Lord is rooted by knowing. It means, the more you know the Lord, the more you become obedient to Him. Ayan. Knowing God leads to trust. And trust leads to obedience. Hindi kilala ang Panginoon eh. Kailan ba nila kilala ang Panginoon? Sanin ko kayo? When you know God in your life. Most of the time. Nabiyo kayo ng illustration. Kung kailan natin ay nauunawaan ng Diyos. Sino po rito nawalan ng pera? Yan. Nasa naman? Nawalan ng pera. Nagkasakit. Yan. Na-bankrupt. Diba? Nawalan ng kung ano man. Diba? Kung kailan tayo wala sa atin, doon mo naiintindihan mo sino yung Diyos mo. Amen po ba? Nung wala kang pera, naiintindihan mo kung gaano kahalaga ang bawat barya. Tama ba? Kasi bakit? Ipinapakita ng Diyos sa yan. Yung mga bego, yan. May silbi yan. Di ba? Kasi kung meron kang 5 milyon, hindi mo papasinin yung begon eh. Itinanggal ng Diyos yan. Ngayon, nauunawaan mo
Ito yung maliliit na bagay. At dahil sa maliit na bagay na yan, unti-unti mong nare-realize na ang Diyos pala ang provider natin. Amen? So doon sa iyong pinakasabi natin, pinaka-down moment ng buhay mo, pinakita ng Diyos kung sino siya, di ba mas nakikilala natin siya? Kaya maraming mga Kristo nagsasabi, Lord, pag ako ay naging ganito, pag ako ay nakaganyan, maglilingkod ako sa'yo. Pero nung nakuha na yung kagustuhan, marami nagsabi niya, hindi naglingkod sa Panginoon. Babalik na muli sila pag may mga problema naman sila. Hindi yan obedience. Hindi yan pagtitiwala sa Diyos. Ang tawag yan, makasariling gawain. Kasi kung nagtitiwala sa Panginoon, may pera ka o wala, ano man yung sitwasyon mo, maglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Hindi ka apektado ng sitwasyon mo na ano man nangyari sa mundong ito dahil ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi ka apektado ron. Dahil ang paglilingkod mo sa Panginoon ay isang desisyon. Amen po ba? Whether in rain, sabi nga ni Apostle Paul, in season or out of season, maglingkod ka sa Panginoon. Preach the gospel. Kasi yung mindset na maglilingkod lang, pag okay siya, pag may time siya, mindset yun ng sanlibutan. Tama? Pastor, mag-church ako pag maganda schedule ko. And ako, kahit kailan di magiging maganda schedule ko. Never yan nangyari. Sa dami kong mga Kristiyanong in-invite sa church, ganyan ang sagot. At lahat ng sumagot na ganyan, at biglang nakilala ko, hindi pa rin naglilingkod sa Panginoon. So that's the matter of may time ka. Lahat tayo may time. Bakit ikaw ba gumawa ng oras? Kung sabihin mo wala kang time, imposible yun. Hindi ikaw ang gumawa ng oras, kaya huwag mo sabihin, wala kang time. Kasi bakit? Kung ikaw gumawa ng oras, pwede mo sabihin, nawubos yung oras ko, kasi ang gumagawa nito. No! God is the one who make the time. Kaya huwag mo sabihin na wala kang time magbasa ng Bible, mag-pray. Hindi ikaw nagbigay ng oras, ang Diyos. Kaya huwag mong sabihin sa Panginoon, kasi wala akong oras ko na mag-pray. Huwag mo sabihin na wala akong oras. Hindi ikaw gumawa ng oras. God is the one who make the time. Diba? Kasabihan tayo, kung may gusto, may maganda gumawa ng para pag may gusto eh. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Act of faith ba yun? Nakakauta ng dahilan sa Diyos? Hindi nga. So, an act of faith. Pag nakakauta ng dahilan, na hindi maglingkod, hindi mag-pray, hindi mag-basa ng Bible, hindi mag-devotion. Masabihin natin, busy tayo. Act of faith ba yan? Or act of katang? Ha? Pato-pato sa langit, tamaan sa tayo lahat. Di ba? May bili ng Bible, di ba? Huwag pakainin ang mga tamad. Eh, dapat bilang mga ng Panginoon, we need to know the Lord. Lord, pagod na ako pero gusto kitang matutunan. Gusto kang malaman ng kalooban mo. Kasi bakit? Yun yung mga act of faith. Lord, ang layo ko pero kailangan ko mag-worship every Sunday. Act of faith yan. Walang distansya sa mga taong uhaw sa pagpapala at pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Si Padre Isa, pagkita niya noon na ang layo raw ng kanyang trabaho rin para pumunta lang sa KCPC. Nakama Padre Isa? No? Kasi gano'n pag uhaw ka na sa Panginoon, walang malayo, walang malapit. Kasi bakit? That's an act of faith. Kaya pag dahilan ka sa Panginoon, tandaan mo, that's not an act of faith. That is the act of yourself. So knowing God leads to trust, and trust leads to obedience. You cannot fully obey someone you do not trust. That is the basic logic. Tama? Kaya nga, maraming hindi sumasamba sa Diyos, hindi sumusunod. Kasi nga, hindi na talaga kilala kung sino ang Diyos. Maybe aware sila na may Diyos. Kasi kung sino kilala, dapat meron na tawag na personal na relasyon. At pag nakilala mo siya in person, nakausap mo siya, natitigan mo yung mata niya, napakinggan mo yung mga sinasabi na, kita mo pa paano siya gumalaw. Katiwa-tiwala yung tao to. Doon ka pala mag-decide na, eto, pagkakatiwala ka itong tao.
Pero, ganun sa Panginoon eh. Problema kasi sa atin, hindi nga tayo nagbabasa ng Word of God, hindi nga tayo nag-pray na, paano magtitiwala sa Panginoon? Kasi nga, kung tayo reklamo, di ba? Pagod, ang hirap, walang time. Ngayon, ano ngayon yung act of our obedience? Wala, kasi hindi na nurture yung ating faith sa Panginoon. So, sabi ko, trust is not blind. Nung sinabi ng Panginoon, you have faith in me, hindi ito bulag na pananampalataya. Isang pananampalataya na may katotohanan. Trust is not blind, it is developed over time as we gain knowledge about someone's character, reliability, and intention. Di ba kaya ang Panginoon? The more na lumalapit ka pa sa Panginoon, the more na nakikita mo ang kanyang kabutihan, the more na nare-rescue ka na sa mga sitwasyon na mahirap ka, mas nagkakaroon ka ng tiwala sa Kanya. Kasi bakit? Napapatunayan mo ang Diyos ay totoo talaga. Amen po ba? Ilan na ang himala sa buhay natin ng Panginoon? Hindi na mabilang, di ba? Pero ba't ganon? Sa isang sitwasyon minsan, nagdududa pa rin tayo sa kakayaan ng Diyos. Di ba? Bakit ganon tayo? Ang daming ginawa ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, pero sa isang sitwasyon na nangyari, bigla tayo nagduda sa kakayaan na ng Panginoon. Hindi ba tayo natuto sa mga nakarang himala ng Diyos sa ating buhay? Remember that our trust in the Lord is not blind. The more we know someone to their words, action, and consistency, the more confident we are in trusting Him. Ano sabi ng Bible? Hindi nagbabago ang Diyos. Amin ba? Ang Diyos kailanman hindi kaya iwan ni pababayaan man. Yan ang sinasabi ng kanyang salita. That's the nature of God. In Romans chapter 8 verse 12 said, no one can separate us from the love of Christ. Sinabi niya noon, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Sige nga po, basahin po natin yun. Wala po dito sa aking presentation, pero I want to give an emphasis on that specific verse in the Bible. Romans chapter 8, verse 38, or verse 35. Sabi doon, babasahin ko sa New Living Translation. Sabi doon, can anything ever separate us from Christ's love? Sabi ng Apostol Pablo, meron bang pwede makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Does it mean He no longer loves us if we have trouble, calamity, or persecuted, or hungry, destitute, or in danger, threatened with death? As the Scripture says, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No! Despite all these things, sabi niya Apostle Paul, overwhelming victory is in ours through Christ Jesus who loved us. Pwede makapaghiwalay sa atin. Eh kung nahihirapan mga sa buhay, matandaan mo, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Kung ikaw ngayon parang tingin mo parang may kulang sa buhay mo, parang hindi maayos sa problema, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Hindi nagbabago yan. Huwag nating i-level ang pagmamahal ng Diyos base sa nararamdaman, nakikita natin, naaamoy, anything. Hindi ganyan ang Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, ano man yung ating sitwasyon. Amen po ba? So we can trust His heart. Baka minsan gusto ng Panginoon sa ating sitwasyon, magtiwala lang tayo sa Kanyang pag-ibig. Yun lang. Kumbaga sabi nila, huwag ka nang mag-experience sa buhay mo, magtiwala ka lang sa Kanya. Kaya dapat sensitive tayo sa leading ng Panginoon. Na kung may mga ganun sila, parang gusto nila manahimik na tayo, manahimik lang tayo. Ate ng Panginoon, tapos. So the more we know someone through their words, action, and consistency, the more confident we are in trusting Him. The same with the Lord. Kaya nga, very important yung knowing
the Lord. Amen? Alamin natin mga kapatid, huwag tayong papayag na hindi mo makikilala ang ating Diyos. Huwag kang papayag sa loob ng isang araw, sa loob ng linggo, sa isang buwan, na hindi ka man nakapagbasa ng kanyang salita. Huwag kang papayag. Because the more you know the Lord, the more you obey Him. You cannot trust someone you do not know. That's illogical. Tama? Because our trust is not a blind trust. Tandaan niyo. Hindi bulag na pananampalataya ang meron tayo. Totoong pananampalataya ang meron tayo. Kasi bakit? Ang Panginoon, namatay siya, after 3 days, nabuhay po siya. So totoo yung ating pananampalataya. You cannot trust someone you do not know. Kasi pag nagtiwala ka sa isang hindi mo makilala, ang tawag doon, na-scam ka. Di ba? Yan nangyayari sa atin, di ba? Nangyayari sa buhay din namin yan eh. Yung pa, kakilala ka namin, pinagtiwalaan namin, nangyayari pa rin sa amin yan. Hindi ako matulog pag hindi mo makilala. Di ba? Kaya, mga kapatid, continue to know your God. Kung sino siya at anong kaya niyang gawin sa ating buhay. Ano ba yung mga problema na hindi mo kaya ayusin? Know your God. Ano ba yung mga bagay hindi mo kaya pagdaanan? Know who is your God. Trust is built on knowledge and experience. Natitiwala tayo pamamagitan ng ating kaalaman, karunungan, at sa ating mga experience. Pwede puro karunungan lang. Pero hindi mo naman talaga siya na-experience, parang theoretical and application. Yung ginawa po namin sa training. No? So, tinuro ko muna kung anong ibig sabihin ng evangelism, ano ibig sabihin ng gospel, and meron kaming methodology. I-share ko din lahat yun, yung training na yun. Methodology, how to evangelize people. Meron po tayo the one bullet of truth. So, anong ginawa natin? Doon sa mga natin. Di ba? Meron tayong demo drill tayo. Kasi bakit? Iba kasi yung naintindihan mo sa utak mo at iba kasi yung maiintindihan mo pag in-apply mo siya. Magkaiba karunungan yun. The way you understand and the way you do it. Para sinigang, di ba? Lahat ng rekado, lahat ng timing, alam mo. Ang problema, hindi ko naluluto. Kaya nung tumigil ka, akala mo sinigang, hindi, adobo po yan. Kasi ako nakapag-experience sa sinigang. Alam mo lang, may sinigang gano'n. Sinigang na baboy, sinigang na baka, sinigang na manok. Magaling ka, di ba? Kaya mo isa-isahin yan. At kaya mo sabihin kung ano ba yung pinakamasarap na parte na pwedeng isigang. Problema, hindi mo pa natitikman. Kaya napiyatikman ka, ang sarap naman ang sinigang mo. Nagalit na yung nagluto, ano sinigang? Adobo yan. Di ba? Kaya kailangan mo ma-experience ang pagluto ng sinigang. Amen? Ganoon din sa Panginoon. Hindi pwede na ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ganyan. No, we need to experience that God is really powerful sa buhay natin. Kaya minsan, ilalagay niya tayo sa isang sulok na kung saan mawawalan ka ng kakayahan at ipapakita siya ng Panginoon kung gaano sa kakapangyarihan. Amen? And that my experience, ang Diyos ko ay totoong makapangyarihan. The more we know God, the more we will trust His guidance. And the more willing we will be to obey Him. Yun yun. Kasi bakit? Napapatunayan mo eh. Parang si Abraham, di ba? Napapatunayan niya na totoo yung Diyos at tumawag sa kanya. Kahit sinabi ng magiging anak, magiging ama ka ng maraming bansa, eh wala nga siyang anak. Can you imagine that? Parang kumbaga parang pinangakuha ka ng sobra-sobra. Parang sa mga ibang mga sa mga ibang mga nagbibenta ng mga product, or isang tablet na talagang puti na hanggang ulo hanggang paa. Parang sobra-sobra yung pangako naman sa'yo. Masyado ka namang hinahay. Pag inom mo yung gluta na yan, grabe! Lahat puputi sa'yo. Pati yung mga pumuti talaga. Di ba? Ikaw naman, gusto mong pumuti. Puminom ka. Ang problema, lalo kong nangitim, di ba? Di ba? Bisa ba, ganyan yung mga sales talk? Kung mga ako, kala mo talagang nangyari sa buhay niya, kaya bisa, ingat tayo.
Pero tandaan mga kapatid, pag ang Diyos ang nangako, panghawakan natin. Amen? Kasi bakit? Ang Diyos ay hindi siya nagsisinungaling. Totoo ang kanyang pangako. Kaya ano siya sabi doon sa aklat ni James, chapter 1, verse 22-23. Sabi doon, do not merely listen to the word. Ayan. Nabasa mo ba natin? Ayan. And so deceive yourself. Ano yung muli? Sabi doon, do what it says. So hindi lang pala na nabasa ko ang Bible, intindihan mo, gawin natin kung ano yung sinasabi. Kasi nga, knowledge and experience. Kasi bakit? Ba't kaya natin magkaroon ng experience sa Panginoon? Why we need to have experience with the Lord? Ha? Why? Ano yung reason? Why we need to do what God say to us? Bakit? Ano yung matinding reason? You think? Para ikaw mismo mag-testimony ka na mabuti ang Diyos. Amen? Para masabi mo sa sarili mo, sa mga tao, ang Diyos ko ay totoo. So meron kang pwedeng ikwento na. Anong panahon na yon na walang-wala kami, dumating ang biyaya sa mga bagay na hindi namin inaasahan. Dahil ang Diyos ay mabuti sa buhay namin. Ang tawag dyan, testimony. Kaya di mo malalaman na ang pananampalataya natin, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi tulag na pagtitiwala. Totoo nangyayari sa ating buhay. Kaya marahil ito na yung susi ng ating patuloy na ikapagpapala sa ating Diyos. Do not merely, sabi doon, listen. Sana huwag lang tayo tagapakinig, bag tayo ang taga-gawa. Ang dami na napakinggan, pero wala pang nagawa. Di ba? Mahirap yun. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng maraming tenga para makinig lang. Tignan mo yung katay mo, baka 10 tenga niyan, di ba? Ang tawag yan, tagapakinig lang 10 tenga niyan, di ba? Tignan mo, di ba? O, baka mamaya, puro tenga yung katabi mo. Sabi, ginawa ng Diyos yan, tagapakinig lang. Hindi! May tenga, may kamay, tama? May paa, sabi, may kailangan gawin. Amen po ba? Ang problema sa atin, taga-pakinig. Sabi ng Bible, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Problema lang, pag puro tayo pakinig, walang application, diyan tayo nadadaya minsan ng kahawan. Kasi nga hindi mo na-experience in reality. Pero pag na-experience mo ang Panginoon sa buhay mo, pag sabi mo, oy, ito na nga, ito ko. Kasama ko ang Diyos sa aking kahirapan. Kasama ko ang Diyos sa aking kagalingan. Kasama ko ang Diyos kung wala ako kaya hindi mo ka pwedeng inlangin ngayon sa aking buhay. Kahit pakitaan mo ako ng maraming sweldo, no, David, hindi mo ako pwedeng inlangin sa kapangyarihan, sa kayamanan ng mundo ito. Kasi bakit? Ang Diyos ko mismo na provide sa akin ng pangangailangan. So hindi ka ngayon na i-scam. Amen ba? Kasi bakit? Naranasan mo eh. Kaya maraming mga Kristyano minsan, mga tao, nai-scam sila sa buhay kasi nga, hindi nila naranasan ng Diyos. Kaya madali sila bibitiw sa pananampalataya. Pero maliwanag ang tinuturo ng Biblia, do not merely listen to the word, so deceive yourself, do what it says. Amen po ba? Sabi-sabihin, obedience flows naturally from the heart that trusts Him. So diyan ka magkaroon ng willingly to obey the Lord, willingly to serve the Lord, willingly to read His Word, willingly to pray to the Lord, willingly to have a devotion, willingly to share His Word. Kasi bakit?
natural that comes from your heart. Yung pagtitiwala na sa Panginoon. Wala nang hesitation. Napatunayan mo na at patuloy na pinapatunayan ng Diyos sa buhay mo kung sino siya sa buhay. Kung gaano siya kapangyarihan at kung gaano kanya minamahal. Kaya pag naglingkod ka na, natural na sumusunod ka sa Panginoon. Kaya pag nabigay ka ng resources mo sa Panginoon, ang tithes mo, natural yan. Hindi kinakapa kung nasaan yung nasaan yung manon, o nasaan yung umano. Diba? Natural, nagbibigay ka na. Kasi bakit? Alam mo na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ebi po ba? Alam mo na ang Diyos ang magpapaala sa iyo na the more you give, the more you receive. Sabi ng Panginoon. If you sow sparingly, sabi ng Panginoon, you will reap sparingly. But if you sow bountifully, you will reap bountifully. Kaya nga doon sa isang seminar na pinuntahan ko, sabi niya ganyan, kung nalapit ka sa Diyos, huwag tasa ang dalhin mo. Napakaliit naman niya. Kaya punuin ng Diyos. Sabi, magdala ka ng sinlaki ng sweeting ko. Kaya punuin pa rin ng Diyos yan. Ibig sabihin, kahit gaano pa kalaki ang ihanda mo sa Diyos, kayang-kaya punuin niya. Amen po ba? Ang problema sa atin, ang dala-dala lagi natin, yung cup ng pangkape. Kaya si ba, hindi ka magkape, di ba? Kaya dala mo kayo. Ang problema, mabilis maubos. Kaya, araw-araw, nauubos, magreklamo ka sa Panginoon. Wala naman, wala pa sabi nila, ikaw kasi. Kasi kung puno na yan, at patuloy ko pupunuin, sayang yung blessing. So, sabihin, tinatapakan ng Panginoon kung ano yung hakbang mo ng pananampalataya. Amen ba? Kasi yung siya katabi, lakihan mo ang hakbang mo kay Lord. Ayan, huwag tayong umabang na parang mga bata. No? Lakihan natin. The more you have, mas malaki ang hakbang, mas malaki ang pagpapala. Mas malaki ang learning, ang experience, at mas tumitibay ang ating pananampalataya. It's time for you mga kapatid to dare something to the Lord. Ano ba yung mga bagay na hindi pa nagagawa kay Lord? Ha? Ano yung mga bagay na hindi pa nagagawa? Nanalangin ng 5 oras, hindi mo pa nagagawa yan. It's time for you to do that. Hakbang yan na pananampalataya. Ano ba hindi mo nagagawa? Nagbigay ka ng higit ng buong sweldo mo sa church? Gawin mo yan! Hakbang na pananampalataya yan. Why? Ganito try ang Panginoon. Mag-donate ka sa church kung ano yung pwede mo i-donate. Parang yung ating keyboard parang hindi na maganda. O bili ka na sa bagong keyboard. Yung 1.3 million ang halaga. Bigay mo na church. Kasi kung KCPC mismo, wala siyang pwede bigay sa'yo. Pero yung Diyos na pinag-alayan mo niya, pwede kanyang pagpalain. Amen po ba? Kaya nga yung seed, kaya sa Bible maliwanag yung seed. Kasi bakit buto yung illustration ng Panginoon? Ano yung buto? Halimbawa, kung ang tinatanim mo, buto ng palay, kailan ka aanin? Mr. Jogger, maraming palayan to. Alam na rin si Jogger ba? 120 days dito pa so. 3 months. Diba? At tanim ka ng palay, 3 months o 4 months, may dinurado ka na. Dinurado, di ba? Alam mo sa Pilipinas, kaya din ang dinurado, nilalagay na dinurado. Favorite ng mga Pilipino. So after 4 months, umani ka na. Wala ka nang aanihin. Pero, dapat isipin natin, anong klaseng buto ba yung tinatanim mo? What if buto ng mangga yung tinanim mo? Ha? Buto ng mangga. Yung buto ng mangga, ilang taon yun siya? Bawa mo na. Ha? Ano kami tibangkan na yung chat DJ ko eh. Season. Pag nagtanim ka ng mangga ngayon, buto ng mangga, ilang taon bago tumubo? Bago mamunga? Kung alagaan mo? Takes 15 years. Pero tandaan mo,
Yung isang buto na yon, na tinanim mo, pag nagsimulang mamunga yan, mananawa ka sa mangga. Amen? Kaya dapat alamin mo, yung mga butong itinatanim mo kay Lord. Kung maliit lang yung buto, maliit lang din yung babalik sa atin. Tandaan natin. The more you give, the more you receive. When you sow sparingly, you will reap sparingly. But when you sow bountifully, you will reap bountifully. Bakit ito rin mga susi, mga kapatid, para papalain ng Panginoon? Magtanim ka sa Lord. Magtanim tayo ng oras, manalangin, pagbabasa ng kanyang salita. Di ba kailangan laging material, no? Kung kinukubigan ng Panginoon, magbigay ka sa gawain, magbigay ka. Magtanim ka sa Panginoon. Kasi once na tumubo na yung mga panin na yan, ang gagawin mo na lang, magsawa mga sa blessing na meron mo. Amen ba? Baka wala pang dumating na blessing ngayon. Kaya minsan tayo ng tayo. Kasi bakit? Wala tayong tinatanim. Tama? O baka nakatanim tayo, nababagyo pa. Binabahaw. Diba? Kaya sino na pag nagtanim tayo, aalagaan din natin. At consistent dapat yung pagtatanim. Hindi, nagtanim ka na ngayon, okay, I will, matutulog na ako, magtanim na ako. No, continue. Kaya nga, so bountiful. Unlimited yung ating magtatanim. Para pag dumating yung point, na puro na lang aani ng aani, yun doon pwede ka na siguro magpahinga ng konti. At mamudmud ka na lang ng biyaya ng Panginoon. Di ba? Di mo na kailangan mo, Lord eh. O, bigyan mo na sa nangangailangan. Lord, meron ako 5 milyon eh, pero parang trip mong pamigay eh. O, hindi pamigay mo. Kay Pastor, di ba? Gano'n na. Joke lang po, di ba? Kapatid. Kaya nga dahil sabi niya sa malaki, di ba? Test me on this. Kailangan nating makbang ng may pananampalataya. Obedience flow naturally from a heart that trusts. Sa mga taong bitiwala sa Diyos, walang problema ang pagsunod. Pero sa mga taong tinlahil ang Diyos, ayan, pareklamo yan. Wala kang marinig kung di po reklamo sa buhay. Sabi doon, we are His people and the sheep of His pasture. Ano ibig sabihin niyan? Sheep depend completely on the shepherd's guidance, provision, and protection. Kumbaga, sa buhay natin, nakadepende dapat talaga tayo parang isang tupa na nakadepende lang doon sa guidance at panawagan ng kanyang pastor, shepherd. Jesus Christ is our great shepherd. At may panawagan lagi siya sa kanyang mga tupa. Kaya dapat nakadepende tayo. No? Sabi niya sa John, I think chapter 10, I know them by their name. Wow, ang sweet no? Di ba? Tinatawag tayo ng Panginoon sa ating mga pangalan. Kasi ganon ka-close ang Panginoon sa atin. This reminds us of our need to follow God's leading and trust His care. So God's pasture represents His provision and safety. A pasture is a place of nourishment, peace, and rest for sheep. Kung nandoon ang shepherd, ibig sabihin, payapa ang mga sheep. At pwede kumiga ang mga tupa sa presensya ng Panginoon. Just like David, di ba? Talaga nakikipaglaban siya sa mga predator, sa mga lobo, no? Sa mga leon, sa mga oso, na pwedeng kumain ng kanyang inaalaga ang mga tupa. And the same with God. If we are in His presence, untouchable po tayo. Amen? Sabihin, nandoon tayo sa lugar na kung saan tayo ay nanonourish, may kapayapaan, at nakapagpahinga ng maayos. Diba sabi, matutulog ka na? Oh, salamat Lord sa buong magkamon nito. Kasama ko ang iyong kasama.
God, as God's people, He provides for our physical, emotional, and spiritual needs. Kaya nga, kailangan lagi tayong nasa presensya ng ating shepherd. Serving Him is not burden, but should be a privilege. Kita palagi sa Panginoon, or it's a privilege to serve Him. Hindi yung anak ko, ako naman yung mag-scripture reading. Ako naman yung maging di ba? Sunday na naman, ako yung nakatokang kumanta, no? Dapat gano'n. Lord, kahit ako ang every Sunday mag-scripture reading, walang problema. Why? It is my privilege to do this. Amen ba? Kahit ako yung araw-araw na mag-scripture reading, yes Lord, it is my privilege to serve you. Never na maging burden sa akin ang Panginoon that person. So choose to obey with joy. Because serving the Lord is not a burden, it's a privilege. Choose to obey with joy. And the last, mga kapatid, is yielding to God's faithfulness. Sabi doon, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Yield to God's faithfulness. Ano ba sabihin ng yielding? Yielding means is to surrender to God. Lord, ano man yung buhay ko ngayon, I will trust you. Ayoko nang humawak ng monobelo ng buhay ko. Ikaw na, Lord, yung maging driver ko. Diba? Mas magaling mag-drive si Lord sa buhay natin kaysa tayo. Siguro sa pwede kong mag-ask kay Lord, Lord, pwede bang huminto muna tayo? Pwede bang tumigil na ng konti? Di ba? Pwede ko yun, di ba? Lord, baka pwede naman mag-Jollibee muna, McDo, o ano man, di ba? Sino pwede pag-usapan, pero basta yung siya yung driver. So pag tayo yung driver, wala. Laging lubak yung ating dinadaanan. Pero pag si Lord yung ating driver sa buhay, diretso yan. Kaya nga, magtiwala tayo sa Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng yield. Ano ba yung biblical meaning ng yielding? To surrender to God's will, yield yourself to God as those who have been brought from death to life. Yan ibig sabihin ng biblical meaning of yielding. Ano ba? Pangalawa is, yielding means to bear fruit spiritually. A good tree yields good fruit. So una, i-surrender mo ang buhay mo sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Kung may nangyayari sa iyong mga parang di mo naiintindihan, basta alam mo na kay Lord ka, okay lang yan. Magtiwala ka sa Kanya. Pangalawa, magbunga dapat yung pagtitiwala mo sa Diyos. Amen? Dapat merong katunayan, may pruweba na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Yan mo yung biblical meaning of yielding. So His goodness and His mercy never change. Why we need to yield God? Because His goodness and His mercy never, ever change. So we can serve with gladness, knowing He is faithful. Thanksgiving fuels a surrendered heart to the Lord. So gratitude keeps our focus on God's blessing. Kaya kung natuto tayo sumunod sa Panginoon, natuto tayo na magtiwala na sa Kanya, ano na yung isang expression ng ating buhay? Lagi ka na nagpapasalamat sa Panginoon. And the more you offer gratitude to yourself, to the Lord, the more you focus on the blessing of God. Amen ba? Ang sarap pumokus sa blessing ng Panginoon.
malulula tayo sa blessing ng Diyos sa buhay natin. Kung ifo-focus lang talaga natin ang ating mga mata. That's why we need to trust the Lord, we need to obey with willingly heart so that it produces gratitude in our hearts, and that gratitude will keep you focused on God's blessing. Kaya matututo ka ng umiti, di ba? Matututo ka ng maging matapang na anak ng Diyos, kasi bakit? Wala kang ibang nakikita kundi pagpapala ng Panginoon. You become very sensitive to God's blessing. I believe God's blessing is just around the corner. Amen ba? Hindi naman yung blessing mo nasa Pilipinas. No. Kung nasa Korea ka, nandito ang iyong pagpapala. Amen po ba? Wala sa Pilipinas. Nandito ka eh. Kaya keep on worshiping the Lord. Magpasalamat tayo sa araw-araw para nakapokus tayo sa blessing ng Lord. When we yield to His purpose, we experience true joy. Surrender your plans to God today. Ano ba yung plano? Maraming plano, di ba? But now learn to surrender your plan to God today, trusting His perfect will. Huwag mo na lagyan ng timetable sa Lord. Lord, I'm going to trust you. Tapos. Sabi binibili natin, Lord, nakasampan na. Sampan na. Sure po yung binilangan talaga. Remember, our God is timeless. But His will is perfect timing. Amen ba? God is timeless yan. He is not bound by time, space, and time. But remember, but His will is perfect timing. Maghintay tayo. Learn to wait upon the Lord, and He shall renew their strength. Ano ba yung mga plano natin ngayon? Sunod mo sa Panginoon, Lord, let it be. Ang sight sa ulo, magplano, mag-isip, di ba? Yan na sa'yo na, Lord. Makahala ka na sa ating buhay. Joyfully praise the Lord in all circumstances. Obey Him with a willing heart. Yield to His faithfulness and trust His goodness. Mabuti ang Panginoon. Ayan, hindi tumaas yung kaya kitin ba guys? Dahil sinurrender mo na ang plano mo sa Panginoon, ngayon, magtiwala ka sa Kanyang kalooban. And ano yung gagawin natin in practical way? Joyfully praise the Lord in all circumstances, obeying Him with a willing heart, yield to His faithfulness, trust His goodness. Yan dapat na ang buhay natin. Huwag na dapat nating binibilang yung kalipas na linggo, buwan, Lord, ba't wala pa? Lord, bakit ganun? Hindi na totoo. Ano na tinagaling sa Panginoon? But rather, joyfully praise the Lord daily. Diba? Diba sa page na dyan natin pinanood, diba? Ano sabi doon? We praise the Lord when we win, and we praise the Lord when we lose. Yung lesson doon sa page na giant eh. And obey Him with a willingly heart. Yield to His faithfulness. Trust His goodness. Serving all with gladness. Living with joy. Nasa Panginoon na maging masaya tayo sa Kanyang piling. Hindi po ba? Nais ng Panginoon na tayo ay puno ng kasiyahan sa Kanyang presensya. Mga kapatid, mamuhay po tayo na naglilingkod sa Diyos ng may kagalakan. At hayaan natin yung kagalakan na yan mag-umapaw sa ating buhay. Huwag nating pigilan yung kasiyahan na yan. Huwag nating pag-alinlangan ang paglilingkod sa Panginoon. Kung may nakita parang hindi naglilingkod ng tama, gawin mo ng tama yung paglilingkod. Bakit ka magpapadistract sa kanila? Diba? Kung nakikita ka na parang nalampalan mo sa paglilingkod, tapigin natin mga kapatid.
ang ating nalilingkuran, ang Diyos na makapangyarihan, mapagmahal kapag maglingkod tayo ng seryoso. Sabihin natin. Kaya KCBC Church, it's time for us to serve God with gladness and let the joy of the Lord flow in our hearts. Amen po ba? Ating palaparan, Panginoon. Hallelujah! Lord, we give you praise and honor you. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nag-remind po sa amin kung gaano kakadakila sa buhay po namin. Lord, sa panahon po ngayon, Lord, naintindihan po namin kung sino ka sa aming buhay.